Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Yo, what's up mga par? Good morning. Today is Friday mga par, no? Thanks God it's Friday. So last day of the week. And yun, weekends na naman, bilis lang. Pahinga ulit tayo mga par. Meron ulit tayong Sabado and Linggo. So yan, di ba? Thank you Lord. Last day na tayo. Meron naman tayong pahinga. So lakad ulit tayo mga par, no? Shoutout Ate Susan Moreno, syempre. Lagi nagpapaalala sa atin. And thank you sa lahat ng mga tips, Ate Susan. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung pagko-comments niya sa vlog ko. And ingat po kayo palagi, Ate Susan. And God bless po. Yun. So maraming salamat din mga par, no? Sa laging sumusuporta sa vlog natin, o sa mga vlogs natin. And yun, tuloy-tuloy lang. And buti ngayon mga par, wala palang ulan. Hindi na umuulan katulad ng mga nakaraang mga araw. Hindi na ulan. Ayan, yung trabaho pala natin mga par, medyo napaspasan natin kasi naubusan ng bin. Marami tayong stock kasi naging tuloy-tuloy yung natin. And yun, which is maganda kasi hindi tayo nagmamadali o yung sa oras, kasi apat po yung ginagawa kong parts. So kailangan mahabol ko kasi yung isang makina, isang part lang ginagawa, tapos yung isang makina, tatlong parts ang ginagawa. So yung isang makina walang problema, anytime pwede kong paandarin, makakagawa siya. Pero yung isang makina, kailangan kong tingnan sa stocks kung alin doon ang wala na, kasi yun yung uunahin para pag kumuha yung kabilang namin, yun sa kabilang warehouse namin, meron silang hindi mauubusan. So lagi kong tinitingnan yun mga par. Yan. So far naman hindi pa naman ako nauubusan kasi nahahabol naman natin mga par, no? So yan lang, hindi pa rin tapos pala itong yung ginagawa rito mga par. Paghahanda siguro nila sa to, winter, or talaga may construction dito. Ayun nga paro, yan ako laging dumadaan yung packet na yan. Yan kalsada na yun mga paro. May tulay yan dyan tinanggal nila yung tulay para overpass. Yun, inabak nila yung lupa. Ang dami ng lupa, yung makikita nyo yung lupa. Talagang siguro matagal to, may gagawin siguro sila dyan. May mga dump truck din, ng mga lupa siguro yan. Yun mga par, no? May pag-uusapan pala tayo mga par, no?
ito is ano to, importante to mga par, kasi kailangan natin talagang ano to, nakakalungkot man isipin, hindi natin ano, pero worst things worst, mangyayari sa atin to mga par. Yun, dapat alam natin o paghandaan natin. So pag-uusapan mga par, no, may topic tayo. Kung papauwiin ka, handa ka ba? Yan yung topic natin mga par, pagkikwentuhan natin. So yun, kung papauwiin ka, handa ka ba? Yan yung isang magandang tanong mga par, no? Kasi talagang hindi mo naman talaga masisigurado kung talagang makakapag-stay ka rito, dahil sa pabago-bago nga ng pulisiya ng Canada mga par. So kailangan natin yung paghandaan kung sakali hindi tayo swertehin, di ba? Pero yun nga, sabi nila laban lang, pero syempre titingnan din natin yung other side na kung anong mangyayari sa atin kung sakali na hindi tayo palarin, diba? So yun, pag-uusapan natin yan mamaya mga par. So yun, kailangan ko muna habulin tong bus kasi baka hindi tayo mabot, and may iwan tayo mga par. Ako Sean, dito ulit na tayo sa trabaho mga par. And medyo maaga pa, madilim pa nga dilim pa mga par. Parang dito na sila bossing. Yun, doon sa topic natin mga pare, no? Yung kung papauwiin ka, handa ka ba? So yun, isang magandang topic yun mga par. So para sa akin kasi, tinitingnan ko talaga yung pinaka worst na mangyayari. Although gagawin kong lahat para makapag-stay, makuha natin yung ating mga pinapangarap. Pero syempre titignan pa rin natin yung mangyayari sa atin kung sakali na hindi tayo palarin. So yun mga par, no? Dito muna tayo sa puntuhan muna tayo. Medyo madilim lang dito tayo. Yan, may maliwanag. So ayun mga par, dito tayo sa maliwanag. Yan, maliwanag na. So ayun, para sa akin nga, kasi kami mga par, no, 4 na buwan pa lang naman dito, medyo mahaba-haba pa yung ano namin, bubunuin namin. Pero nga, dahil sa mga nangyayari nga, mga policy na mga bago na nilalabas yung Canada, syempre medyo ano tayo, nangangamba na syempre baka madamay tayo sa mga mga ilalabas pa nila. Sa ngayon mga par, sana naman hindi tayo madamay, no? Kasi mga par, yung OWP or your open work permit na lang po ang hindi pa nila nagagalaw na kumbaga baguhin mga par. Ito na lang po ang hindi pa nila binabago, yung sa open work permit. So sana hindi nila yun gagalawin mga par, no? Kasi talagang affected tayo doon kung talagang gagawin nilang hindi na extend din. Kasi diba, marami po ang nandito na naka OWP. So sana yun, fingers crossed, dasal tayo na sana hindi nila yun galawin mga par. Pero syempre hindi rin natin
aalis sa ano natin na pwede nila kasi sila naman yung may control yan mga par, no? Anytime pwede nilang anuhin yan. Tayo hanggang dasal lang tayo na hindi nila gawin. So yun, dito muna ako upo. Ituhan muna tayo mga par. My friend, morning. Good. Last day. Last day of the day. Last day of the day, yeah. It's So Friday. you take the video, eh? Yeah, I have a YouTube channel. Oh, nice. Yeah, So, back home. yeah, also here. Also home. So yan, dumaan yung ano natin mga par, no? Yung kaibigan natin doon. Isa sang ano siya mga par, forklift operator siya dito sa kumpanya namin. Yan, nagtatanong siya kung gumagawa mo raw akong video. Sabi ko, and yun, tinanong rin niya kung may kita. Sabi ko, sa ngayon wala pa, pero kung ma-monetize tayo, meron ng konti siguro ang ano. Ayun, mabalik tayo dun sa topic mga pare, no? Yun nga, dinadasal natin na hindi nila pakialaman yung sa OWP mga par. Pero anytime pwede nilang anuhin yun, paguhin. So kahit anong gusto nila mga par, sa tingin nila na hindi na maganda para sa Canada, babaguhin nila yan mga par. And sila ang may control ng mga batas na yan. So anytime pwedeng magbago ang pulisya dito sa Canada mga par. So kung pabor sa atin, so magpapasalamat tayo kung pabor. Kung hindi man, ay gagawa tayo ng paraan mga par na para makapag stay tayo, ganun. Pero kung hindi talaga, worst thing first, sabi ko nga, uwian tayo. So sa topic natin, kung papauwiin ka, handa ka ba? Sa amin mga par, hindi siguro, kasi kung sa amin naman mangyayari na hindi extend yung OWP mga par, malamang uwi kami ng anak ko, kasi dependents na naman kami ng asawa ko eh. So yung asawa ko mag-stay talaga yan kasi students yan. So mag-expire yung ano niya mga par next year ng 2026 ng April yung ma-expire yung ano niya, visa. Siya walang problema makapag-extend mga par. Kami pag hindi pinayagan, yun, talagang uwi kami. So kung sa tanong kung handa ba mga par, sa ngayon hindi, no? Kasi syempre kakaumpisa pa lang din natin sa trabaho, and hindi pa tayo nakakapag ano talaga ipon. So hindi naman malaki ang sinsweldo natin, halos sakto lang din sa pangangailangan dito mga par. So kung kami ay uuwi, yun nga, no? Medyo mahirapan tayo mga par. Pero kung sa trabaho doon, pwede naman tayong bumalik sa barko mga par. Anytime naman ako, pwede ako makabalik sa barko. Kasi yung mga papeles ko, okay pa naman, hanggang 2027 pa yan mga par, yung ma-expired yung mga papeles ko. So pwede ako anytime bumalik. Ang problema ko lang yun si Inday nga, kasi siyempre walang maiiwan yan kung sinong pag-iwanan ko. Sa bagay, nandun naman yung mga biyanan ko. Maaaring ganun siguro mangyayari kasi hindi naman ako pwedeng mag-stay ng bahay kasi wala kaming pang araw-araw. Paano yung gastos namin? So malamang babalik ako ng barko mga par. Yun yung mangyayari sa akin, and wala namang problema yun. And marami namang agency din sa Pilipinas, and yung experience natin mga par sa barko is mahaba naman. So malamang makakabalik tayo kung gugustuhin natin mga par. Pero kasi kung magtatrabaho tayo doon sa Pilipinas, hindi mga par, kasi yun, maliit ang sweldo, and talagang kulang na kulang, hindi mga par. So yun, kung mangyayari man yun mga par, no? Iniisip ko na yun kung talagang mangyari yun, ay yan, wala tayong magagawa. Gagawa natin ng paraan mga par kung paano tayo mabuhay. Hindi
hindi naman nagtatapos lahat doon mga par, no? Kung papauwiin tayo dito sa Canada. Ibig sabihin lang noon, merong plano si Lord na sa'yo na mas maganda. O hindi man natin maintindihan ngayon mga par, kasi yung nakafocus tayo na mag-stay tayo dito. Yan, siguro may plano siya sa'yo na hindi pa talaga para dito tayo, kung sakaling mangyari yun mga par, no? Kaya yun, tanggapin na lang natin na ganun talaga ang buhay. And kasi para sa akin mga pare, no, yung pagtanggap talaga, yung acceptance mo na yun, ganun talaga eh. Kasi pag hindi mo siya tinanggap, parang ano mo, anong gagawin mo? Lulubog mo yung sarili mo, di ba? Ginawa mo naman ang lahat. Talagang wala sa control. Wala na sa control mo yung nangyayari mga para. So talagang control ni Lord yun, sa kanya yun. So yun, magsisi ka kung talagang wala kang ginawa mga par. Kung nakaupo ka lang edi talagang ikaw ang sisi no, kasi wala kang ginawa kundi ano lang, maghintay, di ba? Pero kung yan nga, lumabas yung pulisiya na ganyan na bawal lang yan, bawal lang ganito, talagang wala ka ng control nun. Talaga si Lord na may control ng mga par. So tanggapin mo na lang and gumawa ka ng paraan kung paano mabuhay, o kung paano mo diskartehan yung mga par. Kung sa ano naman sa magstay, kung baga tinawag na magtago-tago dito pa para, hindi ko gagawin yan kasi mahirap yun mga par, and napaka-risky nun. And mas maganda umuwi na lang talaga. Kasi doon sa atin mabubuhay ka naman, wag ka lang mangarap ng mataas mga par, no? Talagang hanggang doon lang, kung hanggat lang kung saan yung kaya mo. Yon mga par, nakataot, pauwi na tayo, no? Friday ngayon, last day of the day, last day of the week pala. And yun, kakatawag lang ni Sir Ali mga par, no? And nagyaya na barbecue. Siyempre pag si Sir Ali yan, marupok tayo dyan eh. Go tayo dyan. So pauwi pa lang tayo mga par, susunduin tayo ng alas 6. Sa mga alas 6, 5:30 nasa bahay na tayo. And yun, papasal na naman tayo kina Sir Ali. And sarap yun guys, magbabarbecue tayo mga par. And nandun din pala sila, no, Crystal and Marvin. Nandun na pala sila. Wala kasing pasok yun si Sir Marvin mga par. Ano yun, half day pag Biyernes, half day. Si Crystal siguro wala rin pasok. Kaya kami meron pa eh. Ayan mga par, bilisan na natin para buhay tayo ng maaga. Then punta tayo kina Sir Ali. So habang tayong bus, and yun, happy weekend sa lahat. Peace.